Good evening mga kanukis. Once again, welcome back to my channel. This is your Albulario. Once again, Juju Shamu TV. Kung baguhan ka pa lang mga kanukis at napadaan ka, at lalong-lalo na silent viewers kita, so sa palagay nyo mga kanukis, nagugustuhan nyo, nakaka-relate kayo, at lalong-lalo na nakakatulong yung mga videos natin. So ano pang hinihintay nyo? Please subscribe and hit the notification bell button. Select all mga kanukis para parati kang updated at parati kang mauuna kung ano man yung bidyong, bagong bidyong katulad nitong i-upload natin mga kanukis. So nagpapasalamat rin ako mga kanukis sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga silent viewers natin at sa mga napadpad lang. Maraming salamat mga kanukis. Kung hindi nyo tinangkilik ang channel na to, di din tataas ang subscriber as mga views nito. So thank you very much mga kanukis. So yung topic natin mga kanukis, lipana kasi ngayon yung tinatawag na online selling ng itlog from Indonesia and Malaysia. So makikita nyo yan mga kanukis dyan sa Shopee, online. Alam naman natin yung Shopee mga kanukis, pag sinabi natin legitimacy, legit siya. Pero ang question is, kung bibili tayo ng itlog doon mga kanukis, like Indonesia, so may chance ba na legit siya or legit ba siya, at saka may chance ba, malaki ba ang tsansa na mapipisa mga kanukis? So yun yung tatalakayin natin, hihimay-himayin natin yan mga kanukis sa pagbabalik natin mga kanukis. So ito na mga kanukis, balik na tayo, shout out muna tayo mga kanukis. So shout out pala kay Marjon Montelibano, 300 line Iloilo, John Paul Banggod, Muhammad Bimbas Kali, Liomar Flores, Darak from Maguindanao, parang Maguindanao, Ali Yasher Osop. Shout out sa inyo dyan. Salamat sa parating pagtangkilik ng ating mga videos mga kanukis. So ngayon, sasagutin na natin mga kanukis. So karamihan kasi mga kanukis, ako mga kanukis, muntik na akong makapag-order ng Shopee mga kanukis. Kasi yung kung ang kuan kasi mga kanukis, tanong ng kuan, gawan ko daw ng yung content, yung binibintang itlog ng mga heritage breed doon sa Shopee. So actually, may nakita na akong nag-review mga kanukis na dumating talaga yung itlog. Pero ang tanong niya, hindi ba daw masasayang yung pera? Legit ba daw? At saka pagdating dito, ilan ba daw yung chances na mapipisa? So yun yung sasagutin natin mga kanukis. So ito yung isasagot natin mga kanukis about to sa itlog, legitimacy ng kuan ng online selling seller na yan, at saka yung itlog kung ilan ba yung chances. So disclaimer lang mga kanukis, lahat ng kuan dito mga kanukis sinasagot natin due to research, and then sa tagal-tagal na natin gumagawa ng incubator mga kanukis, mahigit 5 taon na tayo gumagawa ng mga magagaling na incubator mga kanukis. Walang tubig pa yung ginagawa ko, na gumagawa ako at saka nagbibinta ako mismo. So disclaimer lang, based on my experience, halos lahat na ng experiment para mapagaling yung incubator, so nanggagaling sa itlog. Halos lahat na ng itlog mga kanukis, sinubukan ko na yan para makuha ko talaga yung timplada niya. So ngayon, sasagutin natin based on my experience yung katanungan. So number 1, legit ba yung Shopee? So napaka-legit mga kanukis, wala tayong question dyan. May nakita akong vlogger mga kanukis na nag-unboxing sa itlog na yan, yung
Pama babon Bernan yung kanya, binili niyang itlog. Nasa 400 pesos per 1 egg. So, from Indonesia yan, imported. So, ipapakita ko sa inyo yung mga offer nila ito. Yan. Totoo talaga yan. May itlog talaga, dumadating talaga. So, tama yun. May katanungan si bro natin. Tama yun. Sa legitimacy, legit yan. Pero yung sa isang tanong niya, may tendency bang mapipisa? Siguro mga kanukis, kung i-rate ko ang pisaan, based on my experience, sa 100, nasa 2% lang. Himala lang talaga, tsamba lang. So, kung i-discourage ko talaga kayo. Okay lang sana kung Manila or Cebu lang, LBC natin, pwede lang. Pero Indonesia, at saka sa Amerika may nagbibinta ng mga itlog, mga kanukis, yung eBay. Pero yung cargo nila exclusive, itlog lang lahat. So yung sa Indonesia, mga kanukis, first time ever pa yun nangyari. So ngayon, itatakil natin para maintindihan nyo talaga kung bakit nasabi kong 2% lang, sa 100%, 2% lang yung chances. Himala lang talaga. Sabayan mo na ng pagdasal. So baka mapisa. So number 1 mga kanukis, shipping problem. Ito yun number 1. Ang shipping problem, mga kanukis, napakalayo ng Malaysia. So Indonesia or Malaysia. So I think pandemic pa ngayon, siguro aabot ng mga like for example, Manila ka lang. Manila, wag na natin i-Davao kasi Davao ako. Manila pa lang, nasa mga 20 days. So, 20 days, mga kanukis, patay na yung embryo dyan. Dyan pa lang sa shipping problem patay na yung embryo. Kasi yung fresh egg, mga kanukis, fertile eggs, mga kanukis, ito. Ang fertile eggs, mga kanukis, ito. Nasa room temperature siya, pwede lang natin siyang i-keep, mga kanukis, 7 days lang. Room temperature, 7 days lang talaga. Lalampas dyan, mga kanukis, suntok sa buwan na yan. Talagang lalampas dyan. 7 days lang So ngayon, kung 20 days yung shipping papunta dito sa Pilipinas, wala na yon. Patay na yung embryo dyan. So ano pa mapipisa? So ngayon, yung isang kasagutan dyan, sa shipping pa rin tayo, ano ba yung cargo na linalagyan dyan, mga kanukis? So yung cargo na linalagyan dyan, mga kanukis, palagay ko, parang baggage lang. Baggage yan. Mga package. So ngayon, halo-halo. Di tulad ng eBay na lahat talaga itlog lang. So, talagang iniingatan nila. So ngayon, kung mga parcel na iba ang mga gamit dyan, kasi iwan ko lang kung anong kuan dyan, baka pag Shopee kasi halo-halo yan, may mga cellphone dyan, so baka tinapon-tapo na yan. Alam nyo ba yung itlog, mga kanukis, napaka-sensitive yan sa vibration. So doon pa lang, wala na, patay na, X na, wala ka ng pag-asa. So doon, dyan sa shipping pa lang yan, napakatagal. So dapat aabot siya ng 7 days sa Pilipinas. Pagka 8 days, lagay mo kaagad. So palagay nyo, Malaysia, aabot ng 7 days. Hindi, Manila to Davao lang nga. Napakatagal sa Shopee. So yan, X na. Number 2, yung vibration. So baka yung corona naman, baka masyadong ma-vibrate or hindi yung proper handling, baka mabasag or mabasag yung embryo niya, yung pula niya, mabasag yon, considered as kuan na yan. So yan yung number 1 sa shipping problem. Kasi napakalayo. Number 2, nandoon na yung ang number 2 natin, mga kanukis, is temperature. So dapat
pag nag-keep tayo ng itlog mga kanukis, nasa storage lang siya 55 to 60 degree Fahrenheit lang mga kanukis. Bababa dyan at saka lalampas dyan, talagang mamamatay na yung embryo. Yung embryo mga kanukis, yung similya, yung fertility niya mamamatay. Ito yun, yan base yan sa mga dalubhasa. So number 2, wala pa rin. Wala talagang pag-asa mga kanukis. So di ba? So sa temperatura pa lang wala na siya. Di ba? So sa temperature pa lang mga kanukis, pag doon yan sa cargo, napakainit sa cargo mga kanukis. So yung iba nga, pag nilalagay sa refrigerator yan. So pag sa refrigerator, medyo magtatagal yung itlog. Yung kuwan kasi mga kanukis, yung pagkukulik kasi ng itlog, 1 to 7 days, makulik mo yung itlog. Room temperature lang, hindi nasisikatan ng araw, hindi na ulanan. Meaning room temperature, katamtaman lang, hindi mainit, hindi malamig, walang basa, dry siya. 1 to 7 days lang. After 7 days, pagka 8 days, medyo apektado na yan. Hanggang 9 days, 10 days, dapat pag 7 days collection, load ka agad yan sa incubator. Yun yung proper egg handling. Pag ilagay mo yan sa refrigerator mga kanukis, 1 to 12 days lang talaga yan. Pagka 10 days, iahon mo na yan sa refrigerator, sa chiller, hindi yung sa freezer. Pag i-store mo yan, pagka after 12 days dyan, nakakulikta ka, pagka 10 days, iahon mo yan, ilagay sa tray, i-air dry mo, pagka 11 days, load mo na. Pag lumampas dyan, everyday, nasisira na yan. So yan yung tinatawag nating mamamatay yung embryo. Or, kung hindi man mamatay, maagapan dahil kumakapit. Pero, pagdating sa in the middle of incubation, yung tinatawag nating incubation period, pagdating niya ng 18 days, mamamatay siya. So, pagpisa sa incubator, makita mo, sisiw na siya. Hindi siya nakabuka dahil namatay siya. Hindi siya nakaikot, hindi siya nakagawa ng butas. Pero pag hilain mo yung sisiw, yung tiyan na may yellow pa. So, meaning, hindi siya totally, kung ignorante ka sa incubator, sabihin mo, sira yung incubator dahil hindi na hatch, hindi nakabuka. Pero pag titingnan mo dito mga kanukis, pag 21 days na yung sisiyo mga kanukis, wala nang pagkain dyan dito sa puwet. Pero pag biak mo sa itlog, may sisiyo pero hindi pa totally developed, meaning 17 to 19 days pa lang, patay na yan. So, yung yellow niya mga kanukis at saka puti dyan sa puwet, yun yung pagkain niya sa inunan niya. So, meaning, pag 21 days yan namatay, wala na yon. Buo na yon. So, yun ang dahilan pag weak yung embryo. Improper egg handling. So, dyan pa lang mga kanukis sa in-explain ko, wala na talagang pag-asa. So, number 1, shipping. Number 2, temperature and storage. Diba? And number 1, shipping. So, malayo masyado. Number 2, temperature and storage. Ang number 3 mga kanukis, legitimacy. Kung di ba old stock yung binigay sa inyo. So, palagay, pag nakuha niya yan 5 days, nag-order ka, so 5 days, so meaning 2 araw na lang yung kuha niya. So, talagang, di talaga sasapat talaga mga kanukis. Suntok sa buwan mga kanukis. Kung ako sa inyo, kung ako mag-advise sa inyo, wag na kayong kumuha mga kanukis. Ako gusto ko mang kumuha mga kanukis dahil imported lines yan mga kanukis. Napakaganda. Kita nyo naman yung kita nyo yan? Oh, di ba? Ang offer nila maganda. May mga caption pa na only pants, di ba? Kita nyo. So
Pero mga kanukis, think first before you click. Kasi sayang din. Kukuha ka ng 4, 4,000 na yun. 10 plus shipping pa. So pagdating dito, basura pa rin yan. Di na talaga. Kung ako talaga ang magkuhan, based on my experience mga kanukis, nakikita nyo naman sa JNM Brazilian Mixamo natin mga kanukis, i-scout nyo yung pinakadulo ng FB ko mga kanukis. Napakatagal ko na gumagawa ng incubator. Halos lahat na ng itlog mga kanukis na encounter ko na yan. Kasi before mo ma-perfect ang isang bagay mga kanukis, dadaan ka talaga sa trial and error. Kaya nga, bakit ganito hindi nakapagpisa? Kulang ba sa ganito, ganyan? Hanggang dadating tayo sa storage, temperature, yung tinatawag nating pag mabasa ba yung itlog, lahat ng experiment, pag na-encounter mo na lahat yan, talagang ma-perfecto mo yan. Yun yung pinagdaanan ko mga kanukis. So ngayon, kung napaka-legit talaga kung galing sa akin mga kanukis. So, yung incubator ko nga mga kanukis, waterless, walang tubig yun. Yung maliit lang. Yan, ganyan, styrofoam. Styrofoam lang lahat yung sa akin. Puro manual. So, yun mga kanukis, sana naintindihan at nagustuhan nyo yung topic natin. Sa akin lang sayang yung pera. Pero kung yung sinabi ko kanina sa permero, na talagang hindi talaga, yung tsansa mo, 2% lang, sabayan mo ng dasal. So kung gagambol ka mga kanukis, nasa sayo yan. Pwede kang mag-order. Kung mahilig ka sa sugal. So 2% lang talaga ibibigay ko sa inyo na mapipisa yan. Pero pag sinabi natin legit ba yung mga itlog na yan, at pag Shopee kasi mga kanukis, ang legitimacy yan, legit talaga. Pero ang atin yan, ang sa atin lang diyan yung tatlo mga kanukis. Di ba? Sabi ko kanina, egg handling, shipping, at saka legit ba yung yun lang tatlo, consider natin, na-explain ko naman. So, mga kanukis, huwag nyong kalimutan yung FB, pag may mga katanungan, gusto nyong tumingin-tingin sa mga alaga natin, nagbibinta tayo ng mga top spin plucker, Brazilian Rapido, Mexican, dito ka lang, ito yung kuwan ko, FB ko, at saka yung isa mga kanukis, yan yung FB page natin, Juju Siamo TV, saka yung isa, JNM Brazilian Mixamo. Doon lang kayo mga kanukis. Doon lang kayo tumingin-tingin. So kung may mga comment kayo mga kanukis, regarding inquiry, doon lang din kayo mga kanukis. Huwag kayo dito mag-comment. Dito sa YouTube, pag mga inquiry regarding sa manok or binta, ganon. Saka gusto nyo ring manood ng mga sparring natin mga kanukis, punta lang kayo sa FB ko. Marami akong mga kanukis. Nagbibinta tayo ng yung tinatawag nating GNM probiotic, incubator, at saka mga manok mga kanukis. So kung gusto nyo na proof of legitimacy or yung legitimate, legit ba yung mga incubator natin, mga manok natin, just visit yung sinabi ko ganinang FB. So maraming salamat mga kanukis. Once again, ang payo ko mga kanukis, maganda magkaroon tayo ng imported, pero pag-isipan muna natin, think first before you click. So wala tayong problema sa Shopee, wala din tayong problema sa nagbibinta doon. Kasi before nakapasa sa Shopee yan, okay yan sila. Ang problema natin is yung tinatawag nating shipping, temperature, at saka yung sinexplain ko kanina. Okay mga kanukis, maraming salamat.